Typical day ng pagpasok sa opisina. Start yan dito sa Malolos. Siyempre, yung Macarthur Highway. Then going to Tabang. Kasi nandun yung toll gate ng North Expressway papasok papuntang Manila, di ba? So start tayo lagi ng Malolos to Tabang. Malolos to Tabang, then going to Expressway. So tinan mo naman, dito pa lang sa Malolos, di ka na makatakbo ng mabilis. Dami na dito eh. Ang daming paliko-liko. May nag-go U-turn, may nag-left turn, may pasaway. So nandito ng lahat. Pero hindi ka pwedeng basta-basta. May traffic light pero dinidisregard. Nung may naka-stop, so sumulong pa rin yung isa. Itong nasa harapan ko, pasunurin to, kaya hindi ito tumuloy, naka-stop. Which is okay lang naman kasi naka-stop na eh. Naka-stop, hindi huwag din tumuloy. Yan, go. Pag go, go ka. Iba naman, naka-go na, ayaw pang mag-go. Ano ba naman ang sipa natin, mga kapatid, mga kabayan, mga ka-thunders. Pag stop, nag-go-go. Pag go, ayaw mag-go. Wow, ano meron dito? Bawal tumawid. No jaywalking. Ay po na. Pero man taas-taas ng overpass na yon, doon ka tatawid. Ako po. Tapos may elevator niyang pinagawa, siraan naman. Okay lang sana kung buo yung elevator. O paano yung mga matutanda? Tatawid. Papayutan ka na lang doon. Kasi ka naman jeep doon o tricycle doon. Dadaan ng Robinson, yung mismo Robinson. Hindi pwedeng ano. Kasi akit ka doon sa itaas. Hindi naman actually mga tao ang nagpapatraffic doon eh. Hindi nila nakikita yung mga sasakyan na nagle-left turn sa Robinson sa Kalagayusan. Yun ang nagpapos ng traffic doon eh. Mga pasaway, lalo na yung mga tricycle, hindi ka makakasingit doon pag nag-left turn yung mga yun, parang mga langgam yun eh. Kung hindi bibitaw sa linya, dire-diretso yun, lugi ka doon. Yun ang dapat nila ano. Yun ang dapat lang iniisip, hindi yung mga tao. Wala namang ganun tao tumatawid doon. Bibira. Nakaisip pa lang ng panibagong pakulo, no, jaywalking, para lang magamit yung pinagawa nila na overpass doon dahil walang gumagamit. Paano gagamitin yung taas-taas nun, akit ka doon? Sobrang taas, akitin mo. Samantalang pag lumakad ka sa gawin doon or dito sa may bungad bago dumating ng Robinson, pwede ka naman tumawid. Saka ka na lang maglakad papuntang Robinson. Ang bihirang pati. So sometimes you have to think, bakit hindi ginagamit ng tao yung pinagawa mo na overpass? Nilagyan mo nga ng elevator pero check mo yung elevator, bubaw, sira yung elevator eh. 2, 1. Let's go. May nagbibit pa ng isalubong ka pang ambulansya. Counterflow sumusunod sa ambulansya kung di mo naman loko.
nagulungan. 4, 3, 2, 1. Go. Luwag. May mga gago na nagka-counterflow. Leveling pa siguro, siguro kasi may mga nagka-counterflow doon. Gamil-bili ko. Hirap. Yung tawag na bulaga. Sana magmotor, kaya lang ang init eh. Napakainit. Iba pa yung init eh. Mas maganda yung init na lang ng tagulan. Kasi yung init ng tagulan hindi na kumakagat, hindi na nakakagat sa balat. Ganito pa ang init na hirap. Kahit blood dyan. Kahit magastos at kotse na lang muna tayo. Ganda nang nakapanood ko na vlog eh. Tulad mo na, rumangapay ka pa ha, buta. Tira. Kamuts ha. Nakapanood ko ng vlog eh. Pinag-aaralan ko nga na gusto kong gayahin yung biyahe na biyaheng norte hanggang Apari, then going to Baler pabalik Bulacan. So kung iikutin North Loop, no? North Loop pero hindi motor gagamitin, itong kotse ang gagamitin para hindi ako nagkakapura, saka para hindi hindi ganong mahirap ba. Para hindi ganong mahirap kasi mainit eh. Para kahit na mainit nakakabiyahe ka, hindi mag-aantay ka pa lumamig sa nakabiyahe. Pag nakamotor, antay mo pa medyo lumamig sa nakabiyahe. Bala kong gayahin, kaya lang ang problema lang pag nakakotse talaga medyo malakas lang ang gastos, pero matipid naman sa gas ng kotse ko. Hindi man ito kasi lakas ng ibang sasakyan sa gas. Lalo pag bagong change oil, isa lang bago ako pumunta doon, bago ko gayahin, magpapalit lang ako ng gulong sa harap. Yung dalawang gulong ko sa harap kasi medyo medyo old. Yung sa likod hindi, medyo bago yun. Yung bago yun sa likod. Kasi talagang schedule for replacement yung sa harap. Bilis na ukod. So after magpapalit ng gulong sa harap, pakondisyon ko lang ng konti itong kotse. Pa-tune up lang natin ng konti, pero hindi na kailangan ng tune up. Ang ginagawa lang naman dyan talaga is magpalit ka ng langis, magpalit ka ng spark plug, magpalit ka ng coolant. Yung fan belt ko naman is papalit ko lang ng fan belt ko. Tibay nga ng fan belt ng Hyundai, inaabot ng 100,000 kilometers, hindi na putol, hindi bumigay. Yun nga lang, kaya pala nahihirapan na ako na minsan is panda rin yung aircon. Yun pala yung cause
minsan kumay tayo, agad mandar ang aircon. Mandar yung fan, pero yung compressor ayaw. Yung pala ang cause niya, yung fan belt. Dumudulas na siya sa fan belt, hindi na niya makayang hindi na makaya yung torque nung pag mandar yung aircon, so dumudulas na lang yung sa aircon. Hindi nag-on agad, tagal, kahit mabilis ka na hindi pa rin nag-on. Yung pala yung cause. Siguro kung yun agad ang pinalitan ko ng araw na ma-feel ko yun, hindi na siguro ako nagastusan dito sa papalit ng ECB. Baka buo yung ECB, buo pa yung ECB ko. Ito lang fan belt ang may diferensya. Sayang mo, napuksan tuloy yung aircon, napalitan ng ECB, pati charge. Alam mo naman kasi pag napalitan na ng ECB yun, hindi na yun original na ECB plus yung charge na iba. Wala na, hindi na ganun kalamig yung aircon mo. Hindi katulad nung sa factory, gawang factory, talaga namang malamig. Mali ako, yun ang pagkakamali ko. Ngayon alam ko na pagka ayaw na bumukas agad yung aircon, may possibility na yung fan dumudulas na, fan belt ay nadulas na. Sayang, isa na ako nagpabukas ng compressor. So yun yung binabala ko, napanood lang, ganda nung nila, ganda ng libot, 4 days na libot nila 4 days na libot nila yung norte. Pero not necessarily yung matataas na parte. Dito lang sila sa pinakadulo na sa Paris. Then bumalik na sila. Hindi sila umakyat doon sa Cordilleras. Hindi na naketyon. Bumalik lang sila sa Kapatagan pa rin. Bumalik sila naman din sa kabila. Nueva Vizcaya, hindi Nueva Vizcaya, pinuntahan nila isa na Pakasiguran, paano ito? Aurora. Diba nila, nag-Aurora sila. Then after Aurora, saka sila nag-Baler. Then after ng Baler, yun, saka sila muwi after ng Baler. Which is magandang ruta, diba? Kung nakakotse, madali madaling biyahin. Kung nakamotor, medyo mabigat. Ibang usapan pag nakamotor. Kasi yung ganito kainit, yung mainit, parang hindi ka makakabiyahe ng ganun mainit lalo sa katanghalian kung nakasasakyan ka walang masasayang na oras sa'yo. Huwag ka lang antukin. Pag inaantok ka, dumaan ka sa mga 7-Eleven na coffee shop. Pero at least convenient ka pa rin. Tipid naman ito sa gasolina kakayanin siguro. Gagayahin ko yung itinerary nila, yung ginawa nila. Paplanuhin ko kasi 4 days yun Kailangan may isang long weekend na may holiday. Kailangan merong holiday para 3 days, at least 3 days. Siguro kaya ng 3 days yun. Kasi alis ka ng madaling araw papuntang Bigan, kaya yun galing dito ka, mag-T-Flex ka. Pag nag-T-Flex ka, sandali lang yung Bigan mga 4 hours lang yung Bigan. Pag nasa Bigan ka na, lapit na yun Hindi ka naman na magtatagal sa Bigan kasi diba, naikot mo na nga yung Bigan, alam mo na nga kung ano yung Bigan.
So ang konsentrasyon mo dun is hindi na yung bigat, kundi yung sa Daco pa ron, yung hindi mo pa nararating sa Daco pa ron. Kung going to Ilocos Norte, yun ang konsentrasyon mo ngayon dun. Going to Ilocos Norte, going to Abra, going to Apari. Going to Abra, going to Apari. Then Apari, balik tayo. Makagayan to Igaraw. Yan to Igaraw. Then papunta ng Aurora. Then papuntang Baler. Ganda yun. Ng ruta yun. Patunoy ko yun. Na-timing lang ako ng na-timingan ko lang na ano, by long weekend. Kasi yung one day na yun, kaya kong gayahin yung Apari. Sa one day na yun. Kaya kong makarating ng Apari, one day. Pero syempre, matutulog tayo. Tatransient. Mag-motel tayo ng mga 2 gabing motel. Two nights. Pwede. Mga 700, 600 naman na overnight. Magdala rin ako ng tent just in case sa pagod po, ugutan. Hindi mag-tent sa pagod po. Di ba? Ang kotse ka naman eh. Hindi, kotse. Sila nga nagba-van life, di ba? So, ikaw naman mag-car life. Okay? Ito yun. Pwede yung gawin yun. Huwag lang Cordilleras, medyo matataas dun eh. Baka hindi ko na kayanin ng kotse. Medyo may malitang makina nito eh. Hindi ganun kalaki para sa mga ganung akyatan. So, huwag nating pilitin doon para tayo magpwersa. Dito tayo sa Kapatagan. Yan, tatanungin natin yan. Hanap lang tayo ng isang long weekend. TP Lex. Good morning mga ka-Thunders. Isang typical na araw na papasok ng trabaho. Actually, gitna ng NLEX. Marilaw na to eh. Kaya lang, gusto ko lang mag-video ng video ng daily going to work. And makita yung takbo ng traffic dito sa NLEX, sa EDSA. Ngayon mainit pa kasi, nahihirap ang magmotor. Medyo may kainitan pa. Pagka medyo malamig-lamig na sa umaga, pumotor ulit tayo. Maganda na rin yung kalsada sa Bukawi, yung dating lumulubog. Gawa na yung kalahati na lang hindi. Naku, ito yung hindi na sa
yung nuisance ng pagkakotse pag meron ng traffic dito sa NLEX. Nasa may kawain exit ako eh, tapos may traffic na. Yung problema pagka nakakotse, at ka lang sa daloy ng traffic. Ba't kaya may traffic dito? Either may ginagawang kalsada, may aksidente, or volume. Ganun eh. Kaya lang ito, most likely hindi volume to. Medyo matindi yung ano eh, yung traffic, saka ang mahina ang usad. Kasi kung volume, mausad, pero hindi ganito kasikip. Kaya minsan mas maganda pang magmotor eh, kasi naiwasan mo yung traffic. Hindi ka maibig sa traffic kasi kaya mo sumingit eh. Unlike pag naka-kotse ka, ito tingit nga lang ako eh, baka pagbigyan nila sa kabila. Bira, parang maubusan siya ng kalsada niya eh. Hindi sila magpapasingit unless talagang maunahan mo. Pero dito hindi ko rin pinasingit oh. Gantihan lang sa karma ting. It's nothing but karma. Ito pwede. Kailing sumingit. Singit sila alam mo. Natin hulaan kung nasaan yung obstruction. Nasa left o nasa right. Kung tayo dapat pwesto. Kasi nagsisi-kaliwaan sila dun eh. Pagdating ka dun. So nandun kaya sa right ang obstruction. Hindi natin alam kung nasaan ang obstruction. Sa kaliwa, nasa kanan o nasaan. Aga-aga eh. Aga-aga, traffic agad. Traffic. Wow! Sarap naman. Big bike. Si ate pwede malaglag yun. Yan ang problema sa big bike na iba. Ayaw lagyan ng ano. Ayaw isipin yung maangkas. Kaya kasing umangkas din. Kasi pag ikaw iangkas, tuwing aarangkada yung motor, ang pakiramdam mo, malalaglag ka. So, mapapakapit ka talaga ng todo. Kasi ngayon, para hindi ganun ang pakiramdam mo, kailangan yung motor, merong top box, para parang feeling mo, hindi ka malalaglag pag nakaangkas ka. Although hindi matibay ang top box, hindi naka-design na talagang sasandalan mo. So, pwede yung matanggal eh. Pero yung feeling mo ba, yung feeling mo hindi ka malalaglag. Every time na arangkada siya, yun ang top box sa likod mo. Kung gano'n ano, kung gano'n na feeling. Unlike kung may top box, convenient ka. Yung pati yung mind mo na kondisyon, di ka natatakot, then conveniente ka, at di ka na humawak, malalaglag. Eh sana yung mga yung mga riders na, lalo yung nag-aangkas ng jowa nila. Kasi mayroon na akong nakikitang ganyan na post sa YouTube eh. Nalaglag yung angkas na matay. Especially yung mga inaantok yung angkas. Ang laki ng possibility na pag nalaglag is mamatay. So, ang bilis ng takbo eh, lalo dito sa highway. Kaya sana yun ang need ng mga riders, yung safety ng kanilang angkas.
iba naman kasi ayaw maglagay ng top box kasi gusto nila pogi yung dating ng motor nila, pero wala naman yung safety pag nagangkas ka. So dapat isipin mo rin yung safety, hindi puro yung kabugian ng motor. Yung mga nakikita ko na big bike na vlogger ng big bike or kung sino mga big bike, kabila pa nga may top box na, may side pa, meron pa sa side, top box na, meron pang side box, as in talagang mas maganda pa nga yung forma na gano'n kaysa bare na bare. Wala kang nakakadagdag ng pagiging macho ng motor. Oo na, tahimik, may mga anghel. Ganda nitong na to, Trailblazer na to, Chevrolet Trailblazer. Dati sa abroad lang meron na dito. Madalas kong makita ito sa Middle East pa ako. Ngayon nagka-Chevrolet Philippines na din kasi, so meron na silang ito, Chevrolet. Pero since nabili nila yung Daewoo, may Daewoo na Korean car company dati. Nung nabili nila yung Daewoo, yung kanilang sasakyan is dito sa Asia, yung kanilang sasakyan sa Korea na lang minamanufacture, Daewoo. So medyo mura na, hindi unlike yung kung doon pa galing sa US, doon ma-manufacture, iba talaga presyo doon eh. Mas mahal kasi labor wise, mas mahal sa US. So yung mga nakikita nyo sa Asia na available, yan yung gawa na dyan sa Korea, sa Daewoo car manufacturing dati. Kasi nagkaroon ako ng isang Chevrolet Optra yung gamit ko sa nasa Dubai ako. Chevrolet Optra walang yun sa Dubai, 48,000 dirhams nung nasa Dubai pa ako. Ewan, pangit ng performance. Pagka summer, hindi ganun kabilis lumamig yung aircon, ang init eh. Ang init pa naman sa Dubai. Yun lang isang problema, yung pangit yung aircon nila. Chevrolet Optra, binenta ko yun. Pinalitan ko ng Kia Sportage. Lugi ng konti kasi yala na siya gananda. Pinalitan ko ng Kia Sportage, yun ang naging service ko. Okay na sana ang buhay eh. Kaya lang, yun yung time na tumama yung financial crisis sa Dubai. Yung halos wala ka ng malipatan ng trabaho. Na sana ng buhay ko nun kasi nasa consulting firm ako. After ng Samsung, nag-Shinryu kasi ako. After Samsung, Shinryu din. After Shinryu is na-hire ako sa consultant. Nalipat ako sa consulting firm. Ganda na sana ng buhay sa consulting firm.
Biruin mo. Pag Thursday is ano pa, half day pa. Tapos Friday, Saturday. Friday and Saturday wala kang pasok. Pagka nagkaroon ng buhos sa site at tinawagan ka ng contractor para pumasok, kasi kailangan mo inspectionin yun eh. Kailangan mo inspectionin yung mga embedded items bago mabusan. Overtime yun, mabayaran na yung overtime pay mo, magbabayad dun yung contractor. Pasok ka lang ng mga ilang oras kasi inspectionin mo lang. Tapos i-release mo yung inspection, approbahan mo. Once na na-release yung inspection, pwede ka na buwi. Hindi mo na babantayan yung buhos. Pero ang bayad sa'yo nun is whole day. Sarap nga nun eh, nasa consulting ako. Kaya lang, it so happened na after 1 year sa consulting, biglang tumama yung financial crisis sa Dubai. And ayun na, boom, wala na kaming trabaho dahil wala nang project, sara lahat ng project. So, lahat ng project na naka-line up is nagsara eh. Nasa Jebel Ali ako nun eh. Wala na, nagsara. Yun, that's the time na nalipat na naman ako ng Qatar. Nalipat pala ako ng Qatar. Contracting firm na naman. Yan na naman, contracting firm. Walang kabuhay-buhay. Kasi ikaw ang nanunuyo sa consultant. Instead na ikaw susuyuin, back to normal na naman. That's life. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Init ng GoPro. Init siya. Yun yung problem pag second hand eh. Hindi mo alam kung kaya binenta nung unang first owner dahil dito sa problema na to kasi nag-iinit siya oh. May init. Pag matagal siyang ginagamit, ito na tayo. Iwas na tayo dyan sa traffic. Uba na tayo, Veterans Village. Kapag matagal mo siyang ginagamit, naka-on, ang init niya, ang init ng battery, ang init mismo ng GoPro. Mainit mismo yung GoPro.
dumadaan pag umaga. Maiwas sa traffic doon. Traffic sa ano, sa West Hub. Ginagawa yung ano doon eh, kalsada. Sa looban is hindi mo naman masasabing shortcut. Kasi ganun din kalayo. Pero ang ano dito is yung traffic. Hindi siya ma-traffic. Dati nung hindi ko pa natututunan to, sa mga pasikot-sikot dito sa loob, naku, nagtitiis ako sa traffic ha. Nagtitiis ako sa main road sa Bonifacio, Del Monte. Sinusung ko na traffic yan, pauwi papasok. So happened nung minsan is tinuro sa akin ni Balmig. Shout out kay Balmig at kay Ryan Bang. Sila yung nagturo sa akin dito sa sila yung nagturo sa akin ng daan dito sa loob. Yung mag-asawang Ryan Bang at Balmig. Sila yung nagturo sa akin ng kalsada dito sa loob. Doon natutunan ko lahat ng pasikot-sikot dito sa looban. And then gumaan yung aking biyahe. Naiiwas sa traffic ko pasok at pauwi. Dito naman sa papuntang Veterans EDSA na to. Si Carlos naman ang nagturo sa akin ng nakamotor kami, sabi niya, dito tayo dumaan. Dati kasi dumpan ako sa daanan ko ng kotse sa loob dumadaan. Sabi niya, dito tayo sa dumaan at mag-EDSA tayo. Yun, natutunan ko nga yung dito sa may Veterans. Ang lusot niyan is EDSA. Mag-turn ka doon sa may Shell, malapit sa Shell, para makauwi ka. Yung kung papasok ka naman, yun, diretso ka sa kakanan ka doon sa Shell. Ito is ano eh, ang looban na ito is malapit na sa opisina namin. Puntang Del Monte na ito eh. Kaya kung ma-explorer ka ng mga kalsada dito sa Quezon City, napakarami kasing tagong kalsada dito na pwede kang makaiwas sa traffic ng main road. Maraming kalsada dito eh. Kung explorer ka, maiwasan mo yung traffic. Traffic. Kaya lang takbo ng mabilis kasi siyempre ang daming lumulabas dyan sa kanto, ang daming tricycle, motor, tao. Ingat-ingat ka na lang. Huwag kang lalabas ng basta-basta. Wala dito, ayaw pa magbigay. Ayaw pa pagbigyan, ilaw ka pa. Bilis eh. Hinto, di naman pala. Mga bigla lumalabas na ganyan. So, ingat-ingat lang pag nasa mga iskinita ka. So, ito main road to Del Monte. Pero ang kagandahan dito, walang hutaan ng jeep, so hindi siya ganun ka-traffic. Tara, pasok na tayo dito sa 12 cut tawag namin dito kasi 12 Catanduanes Street. Catanduanes Street.
Wow. Ganda, ninja. And we are here. Sa parking. Meron tayo sa parking. Daming motor. Mapansin nyo, ang daming motor. Ang daming sakyan. So ito kasi yung parking namin. Parking ng company. Pwedeng tumark sa labas kasi baka kamataw. Daming. Wow, ganda ng motor. Ganda ng motor, oh. Yamaha. Ganda. Doon yung sikat na parisan ni Manang. Ang daming kumakain doon. Sarap din naman yung lasa ng paris na. Sarap na, mura pa. Lang, hindi ba pwedeng araw-araw ganun kakainin mo. May blood ka taking sa puso. Kasi ano yun, sobrang cholesterol, sobrang taba. Hindi mo alam kung beef yun or karabaw. So, ito na tayo sa opisina namin. Malapit lang sa opisina namin mga ka-Thunder. So, dito na natin tatapusin yung ating video for today.